Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Talagang iba, ha? Iba po ang mga produkto ng Philippine Military Academy, mga kaibigan. Talagang mga officers and gentlemen. Bakit kanyo, mga kaibigan, alam nyo ba, ha? Abay, ayon sa aking bubit sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, abay, akalain po nyo, mga kaibigan, bagamat nakipagtalo rin paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainitang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, mahabigan, ha? Abay, siyempre, anong pinagtalunan? Tungkol po sa national security issue, ha? At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista, ha? Ang ginawa ni general, di siyempre, bossing niya yung kadiskusyonan niya, ha? Ang ginawa ni General po, mahabigan, talagang tumayo, ayan, pay in attention, at sinaluduhan. Sinaluduhan po, mahabigan, yung government official. Dahil anyang lumala pa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi dun sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos lumabas. Nag-walk out na dun sa conference hall. Ganun po ang ginawa. Pero alam nyo, reaction, mga habigan, abay nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General, abay, yung mga kasamang general dun sa kwarto, sumunod din, lumabas din. I am a soldier, far from my home. Ayan, magandang umaga sa mga Ayers, mga Cavaliers. Mga Cavaliers, ano po, ha? Talagang officers and gentlemen, ika nga. She'll be lonely for... Ang motto kasi nila, courage, integrity, and loyalty. Tama ba? Ha? I cannot go. All right, sir. Ha? Mukhang di na ba uso yung yung may mga motto ang mga sundalo, mga obey first before you complain. Far away. Pero ngayon iba na, ha? She said that Anyway, mga ganyan po, mahabigan, believe tayo sa mga ganyang disiplina, ha? Ayan, wala, hindi naman tayo bias sa iba, pero aminin natin, ha? Yung mga kapulisan natin at mga sundalo natin na graduates ng Philippine Military Academy, sila ang sila ang cream of the ranks. Ayan, cream of the crop, ika nga, sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. Of course, magaling din yung iba. Ayan, yung mga Philippine National graduate ng PNPA, magaling din naman sila. Pero kaya naman ito yung PNPA, ano ba ang model nila?
Philippine Military Academy din. I am a soldier, far from my. Magandang umaga, Mr. President. I have a soul Kung sa ating Commander-in-Chief, of my own. naimbang bigat apo, nakariing kayo na Mr. President, ha? At saan ba kayo iikot ngayong araw ng Biyernes? I want to go. Pero Mr. President, siguro bigyan nyo ng weight, ha? Actually, sundin nyo na itong mungkahi suggestion ni Finance Secretary Ralph Recto. Ayan. My sweetheart. Diba suggestion ng ating Finance Secretary, ha? Ang Batanggenyong matikas, ha? Abay, dahil sa mga kaguluhang nangyayari dulot ng Pogo, abay, inirekomenda ng Batanggenyong Ralph Recto, ha? Secretary Ralph, ha? Na ipagbawal na ng Pangulong Marcos, ha? Eh, baka sabihin ni na pag-Chief Alatenco, ha? At yung iba mga kinabang dyan sa mga Pogo, baka sabihin sayang yung 23 billion pesos na kikitain ng gobyerno sa Pogo, ha? Kaya lang po mabigyan sa daming kontrobersyang dulot ng Pogo. I'm a soul. Abay, hayaan na natin yan. Pabalikin na lang natin sila sa China. I'll be a soldier. Eto Finance Secretary na mismo mabigan ang nagmumungkahi, ha? Sa Pangulo na ipagbawal na ang Pogo, ha? I'll fight for my. Kung tutuusin po, mahabigan ni ang Finance Secretary Ralph Recto dapat, ha? Siya dapat ang unang didipa, ha? Tututol na ituloy ang operasyon ng mga Pogo, ha? Dahil kailangan ng gobyerno ang pera. Ayan. Alam niyo man ang Finance Secretary Ralph Recto, sabi nga ni Ate B, ha? Ano ba itong asawa ko, ha? Sabi niya, abay bago matulog, ang iniisip kung paano makalikom ng pera para sa bayan. Ayan. Paggising, yun pa rin ang iniisip. Paano daw makalikom ang BIR, ayan, Bureau of Customs, at iba pang ahensya ng pamahalaan, PAGCOR, PCSO, ha? Para may pera ang bayan, pambayad ng utang. Pero yan po ay hindi inalintana ng Finance Secretary, ha? Kaya ang sabi niya nasa Pangulong Bongbong Marcos na ang bola kung ipagbabawal o hindi ang Pogo. Ayan. Take it from Secretary Ralph Recto, ha? Ang ating money maker, ha? Ang naghagilap ng pera para sa pondo ng bayan, pambayad ng utang. Yan po ay malaking kumbaga malaking weight, ha? Itong mungkahi ng Finance Secretary Ralph Recto para tuluyan na ipagbawal ang Pogo. Ayan. Itong mga Pogo naman kasi di man tayo nakinabang dyan, di ba dapat ang mga investors na kailangan natin dito mga kumpanyang nakapag-generate ng of course income at hanap buhay, di ba, Secretary Benny Laguesma? Yan naman kailangan natin, ha? Hindi mga kumpanyang may mga torture chamber, may mga prostitution, may mga illegal, may mga panluloko, scam, hacking. Ayan, pauwiin natin sila sa China. So I'd like to know where. Mabagal yata ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Governor Remolona, ha? Kasi ang Anti-Money Laundering Council po, mahabigan, AMLAC, ang head dyan yung gobernador ng Bangko Sentral. Ngayon lang sila naglabas ng freeze order sa mga assets ni Mayor Alice Go, ha? Alin ba ang mabagal? Ang AMLAC o ang Court of Appeals? Kasi ngayon lang daw yata, kahapon lang ba pinayagan ng Court of Appeals
ang pag-i-issue ng freeze order sa assets, mga ari-arian ni Mayor Alice Guo. Ayan. PJ Romy Barsa, sino bang pumalit sa yung PJ Presiding Justice ng Court of Appeals? You got the notion, Yung bang, ang PJ bang yun dyan sa CA? the notion. Yung bang Mrs. ni, dating Chief Justice Apodado Peralta, si Ma'am Geraldine ba yun? Ha? O si Fernando Salazar? Ha? Ay, good morning sa mga justices ng Court of Appeals. Matagal bang pinag-usapan ito, Justice Max De Leon? Justice Bong Pascua, ayan, Justice De Quiros, Leo Bathan at Justice Ruiz, ayan. At isama natin si Justice Nancy Palmones. Ay, maganda umaga sa mga digads of Padre Faura, ha? Ayan, isama natin ang mga taga Supreme Court na hiningan ng saklolo ngayon ni Mayor Alice Guo, ha? Abay, kaya lang paano yung mga ganyan Governor Remolona? Justice Bong Pascua, ha? Katulad nung ating special na balita na naibenta na niya, ha? July, last week yata na nga, June. Ano ba yung balita natin last week, ha? Yung proper niya sa Talundos, Las Piñas, yung zonal value 23 million, ha? Bagsak presyo, binenta ng 18 million na pesos. Mababawi pa kaya yon, ha? Na free-freeze pa kaya? Ayan. Pero ang tanong yung helicopter, mga luxury cars. Ay, Kuyang Boy Usaita, ha? Yung bang, ikaw talaga tahimik ka, Kuyang Boy Usaita, ha? Yan. Mukhang nasa yung Range Rover ni Alice Guo, ha? Abay, yung Rolls Royce, di ba napunta sa'yo? May Rolls Royce nga ba si Alice Guo, ha? Ang ex-deal yata ni Kuyang Mayor Usaita, Kuyang Amantosino, ha? Kuyang Bricks, ha? Ilang years supply ng itlog si Mayor Alice Guo, ha? Kapalit ng kanyang magarang Range Rover. Pero ito ang pagbabago, ha? Ayan, willing na raw po. Oy, nga pala, bago natin makalimutan, ha? Oy, malapit na ang SONA. Oy, yung ilang congressman dyan na medyo mahilig sa mga sasakyan, ha? Abay, huwag nyo naman ipaparado yung mga Rolls Royce ninyo, ha? Alam po niyo, mahabigan ni nagkahanap ang mga Rolls Royce ngayon, ha? Parang Willie Titan, magkano ba ang Rolls Royce, ha? Abay, best sa mora, ha? Aris Ilaga na 47 million nga ba ang isang Rolls Royce na brand new, ha? Abay, ang mahal-mahal niya, ha? Kaya lang para sa ilang congressman, pang araw-araw lang nila niyan. Baka mamaya, iparada niyo pa ito sa parking lot ng Batasan Pampanga sa SONA, ha? Masyadong i-flaunt. Ayan. Iba dyan nag-uusap pa mag-helicopter ba tayo sa SONA? Kasi baka matraffic, may mga rally. Ay, nako talaga. Anyway, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Huwag nyo nang pag-initan si Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Na hindi a-attend po ng SONA ng Pangulong Marcos, ha? At designate ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ay naman, joke-joke lang yun, pinatulan nyo naman, ha? Naging headlines pa ngayon, ha? Sa bagay, bawat salita ng Vice President Inday ngayon talagang binabantayan, ha? Kaya Apo second gentleman man sa Carpio, ha? Yan. Bagbag amot basit ni Hermana tapno ko, ha? Gayahin siya ha? Pwedeng gayahin si Mrs. Ramona Magsaysay, ha? Luz Magsaysay, ha? Ang motto ng dating First Lady, asawa ni Ramon Magsaysay, good morning Senator June, kumusta ka na, ha? No talk, no mistake. Ano naman na yan.
At ang magandang umaga sa mga taga Davao City Police Station. Birthday boy, iba ka talaga magtrabaho, birthday boy, ha? Abay, Colonel Hansel Marantan. Iba talagang magtrabaho itong kaibigan natin, Kuyang Ed Tolentino, ha? Abay, ilang oras lamang na naging police chief ng Davao City Mahabigan. Nahuli na kaagad yung isang co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong si Pauline Canada. Ayan, ang lupit, ano, ha? Abay, nako. Iba rin ang style ng Colonel Marantan. Talagang kakaiba, ha? Di man niya mahuli muna si Pastor Apollo Kibuloy. May style, ayan. Yung co-accused, ayan, sa human trafficking, ha? At child sexual abuse. Nahuli na, ayan. Alam niyo ang susunod, ayan. Kung nahuli ang isang taon ng pastor malapit kay Pastor Apollo Kibuloy, abangan na lang natin, ha? Kung hindi susurrender ang Pastor Apollo Kibuloy, katulad ni Alice Guo na ang rekomendasyon ng kanyang lawyer, sumuka na kamo. Ayan. Abay, mas safe daw siya sa Senado. Ayan, kahit nasa basement siya. Ayan, kesa naman na nasa labas na may pagbabanta sa kanyang buhay. Daming bayan. Magandang umaga sa mga taga-Kampor Kakrame, mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police. Abay, Vinito Mahabigan ng Pangulong Bongbong Marcos ang isang bill na pinapipirman sa kanya para maging ganap na batas. Aba, matindi itong mga taon ni Apo Little President Lucas Bersamin, ha? Attorney Adrian, ayan, Attorney Babyface. Abay, nakita po Mahabigan may mga loopholes dun sa panukalang batas para sa PNP Reform Bill. Abay, hindi ba ito na-check ng husto ng ating mga kongresista at mga senador? Abay, Congressman Romy Acop, ha? Ayan, hindi niyo yata ito napansin. Senator Bato de la Rosa, ha? Ano nga ba yung portion na isiningit ba o hindi nagustuhan ng Pangulong Marcos? Kaya Vinito. Pagka Vinito po Mahabigan hindi inaprubahan. Ayan, may mga palya doon na hindi gusto ng Pangulo at maaring disadvantage sa gobyerno o kaya hindi kagandahan ang panukalang batas na yan. Alamin nga natin ang detalye mula kay Aris number 14, reported in Malacanang, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, sumailalim sa maingat na konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagvito sa panukalang PNP Organizational Reform Bill. Ito ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin ay para matiyak na anumang pagbabago sa PNP ay patas, malinaw at kapaki-pakinabang sa lahat. Sabi ni Bersamin, may mga probisyon sa panukalang batas na hindi malinaw tulad ng retroactive benefits para sa mga pulis na maaaring magdulot ng kalituhan. Naniniwalaan niya si Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpanatili ng pagiging patas sa sweldo para sa lahat ng miyembro ng pambansang pulisya. Hindi rin sinang-ayunan ng Pangulo ang pagbuo ng mga bagong tanggapan sa loob ng PNP dahil mauulit lamang nito ang trabaho ng iba pang opisina. Taliwasaan niya ito sa isinusulong na streamlining o right-sizing policy ng administrasyon sa government services. Ayon pa kay Bersamin, mahalagang manatiling independent at impartial ang Internal Affairs Service o IAS na responsable sa pag-iimbestiga ng police misconduct, bagay na maaaring makompromiso sa isinusulong na reforma. Tiniyak naman ng Executive Secretary na patuloy na makikipagtulungan ng administrasyon sa Kongreso para makabuo ng mas mainam na batas na magpapalakas sa PNP nang hindi magdudulot ng anumang negatibong epekto. Lakay? Miss Let, ilang provisions ng PNP Reform Bill ang nakitang may diferensya? Ilan dun sa mga binanggit, Lakay, halimbawa ay yung dun sa retroactive benefit para sa mga pulis. Ay. Kasi ang sabi ng presidente
paanong yung mga wala na sa serbisyo ay makikinabang pa doon. Actually, naging, di ba ito may naging issue lately? Last year ba yun? Yung benefits ng mga sundalo kasi ang mga retired personnel ng military PNP at military soldiers yata ay kung may increase sa pensyon o kaya sweldo ng mga benefits ng mga active, ganun din dapat sa mga retired, di ba? Ganun yung isang issue noon? Oo, mukhang yun lakay yung mangyayari. At saka yung binabanggit din halimbawa dito, yung salary grade 21 sa PNPA cadets na mas mataas lakay sa entry level ng mga sundalo. So, siyempre magkakaproblema yan dyan. Tapos, ayan, yung mga opisina na iminungkahing buuin. Ang sabi ng presidente, pare-pareho lang din naman yung trabaho ng mga yan. So, magiging redundant na lang. Baka mas hindi pa maging epektibo. Ayan, wala bang issue na yung bagong entry, mas mataas pa ang sweldo kaysa dati? Parang sa private sector, mga ganyan mga nakarelate tayo dyan. Yung bagong pasok, mas mataas pa ang sweldo kasi mga 5 taon, 10 taon nang nagtatrabaho, yung mga dinatnan. Anyway, siguro dapat nga ma-correct yung mga ganyan, ha? At sabi nga ng mga retired din, pambira naman nagbus din naman kami ng buhay, Ayan, nagsakripisyo din kami, ha? Bakit babawasan aming mga benepisyo? Ayan, yan ang complaint naman ng mga retired military officers and enlisted men. So anyway, at least ma-check yan, ha? So back to Congress, back to Senate, ang nasabing PNP Reform Bill. Sino ba ang author niyan, Miss Let? Tanong siguro natin kay Raymond. Ayan. Raymond, sino author diyan sa Kamara at diyan sa Senado? Okay. So ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Biyernes? Sa Friday, Miss Let. Oo, Biyernes lakay, pero ngayong araw ay pupunta sa 3 lalawigan ang Pangulo. Sa Aurora at Pampanga, muli itong mamahagi ng presidential assistance at sa Bataan naman para pangunahan ang inaugurasyon ng Hermosa San Jose 500 kilovolt transmission project. Ayan, pupunta ng Pampanga, ha? Pupunta ba ng Porac? Pupunta ng Tarlac, ayan. Anyway, so yan, Tarlac, Baler, Pampanga, Baler, at ano isa? Bataan lakay. Bataan. Okay. Sa Pampanga ay sa San Fernando lakay. May bigyan ng ayuda. Oo, mamibigay ng ayuda lakay. Abay, pakisabi kay Apo Lucas, kay Secretary Chelo, huwag naman kaming kakalimutan sa Ilocos Norte, ha? Ayan, ang dami nang pinupuntahan, Apo Presidente, ha? Ayan, baka nakalimutan mo, kunada nga rin, charity begins at home, kunada, Apo. Huwag mo nakakalimutan yung mga kababayan mo sa Ilocos region, ayan. Wala naman siguro makakalimutan lakay, kasi ganun ba? Sa Calabarzon, nasa Batangas at Cavite siya, pero kasama doon yung Quezon, yung Rizal, ayan, sa mga nabigyan ng ayuda. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Ay, teka muna. Good morning. Anong desisyon na ng Pangulong Marcos dun nasa kanya raw ang bola? Ayan, sabi ng Finance Secretary Ralph Recto dun sa issue ng Pogo. Ayan, Finance Secretary na nagre-recommenda, ha? Kung tutuusin, siya ang dapat ang pinakahuli opisyal ng gobyerno na huwag pigilin ang Pogo dahil nagbibigay na ng 23 billion pesos na kita ng gobyerno. Oo, lakay, pero actually, mga economic manager lakay, pareho yung posisyon. Gaya ni NEDA Secretary R.C. Balisacan din, ayan, hindi sila pabor. Anong stand ni NEDA Chief Manong R.C. Balisacan? Alam mo lakay, ang sabi niya mas malaki yung social cost na ayan, oo nga naman. Sa ambag niya sa ekonomiya. Nakasasama pa nga daw sa imahe ng bansa kasi nagkakaroon tayo ng reputasyon na nandito yung mga kriminal dahil sa Pogo. O yan, kita mo, Mr. President.
o kung si Presidente ay nang-engganyo ng mga negosyante na mamunan sa Pilipinas at ng mga turista na bumisita sa bansa, syempre, paano natin magagawa yun kung medyo hindi maganda yung imahe? Ang sama ng reputasyon, ano? Kinakadel natin yung mga illegal, ayan. Yung ipinagbabawala sa China, ayan, welcome na welcome dito. Kaya Mr. President, ha? NEDA Secretary na ang nagsasabi at Finance Secretary, ha? Apo Lucas Bersamin, ay, anya mo ten apo. Bagbaga nyo tinapindas ni Presidente. Ayan, iparit yung kit na dito. Sugsugal nga dito. Ay, apo. Anya mo ten. At kinumpirma nga lakay nitong si Finance Secretary Ralph Recto naman na nagbigay na siya ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos para sa total ban ng operasyon ng Pogo. Sabi niya, sumulat siya sa Presidente few weeks ago at ang laman ng rekomendasyon ay hindi dapat gawing prioridad, hindi natin dapat maging prioridad ang Pogo. So, bahala na daw yung Presidente kung susundin yung kanyang rekomendasyon, pero sa ngayon ay wala pa itong desisyon. Ayan, pero mabigat yan, ha? NEDA Secretary at Finance Secretary nagre-rekomenda, ha? Ayan, yan pa lang talagang matindi na, ha? Ayan, kung hindi pa ipagbabawal ang mga Pogo, iba na ang isipin. Apo Presidente, abay, sa baliti panunutan dagiti kailyan tayon, apo, ay, nakababain, baka ay bagadakit-dakit. Aduti ko, agyaman, kadagito yung operasyon, ti illegal Pogo. Pasensya ka na, Miss Leta, Espanyol yan, ayan. Muchas gracias, thank you, and buenas dias. Maganda umaga, thank you, Miss Leta. Magandang umaga, balik sa Ilakay. Ayan. Apo Lucas, ay, apo niya matin po. Pagbagaan nyo ni Apo Presidente, ha? Ang author pala ng PNP Reform Bill, Miss Leta. Ang principal author pala ay si Agimat. Ayan. Ang pulis ng Cavite, Senator Bong Revilla. Baka ko si Senator Bato. Ha? Abay, mukhang sino bang lawyer mo, Senator Bong? Ha? Ayan. Mukhang di mo napansin ng yung Chief of Staff ito. Ha? Ayan. Si Speaker. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ha? Mukhang hindi nahimenang husto itong PNP Reform Bill. Babalikan natin lang pang mga issues. Naku, mga kuya, yung mga dumadaan dyan sa kahabaan ng EDSA, ha? Wow, baka magkahetot-hetot ang traffic na naman dyan. Dahil i-repair daw po, i-retrofit, ha? Ang Guadalupe Bridge. Aba, kailan yan? Hindi pa tapos yung retrofitting nung EDSA Kamuning flyover. Gagawin na rin ang Guadalupe Bridge. Abay, tapusin muna yung sa EDSA Kamuning. Standby, Val Gonzales. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo. Ayan, ano po, si Jay. Ayan, Justice Joe Lopez, ha? Justice Maidas Marquez, ha? Ano ba ang sabi ni CJ, ha? Ayan, magpapalabas ng TRO sa investigasyon kay Mayor Alice Guo. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo, ganap ng alas 8:39. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 8:44 ng umaga. Akala ko ayaw mo nang samahan dito, ha? Baka magka-live ka na naman, ha? Uy, lakay hindi naman. Dami nating trabaho ng isang araw. Ganun ba? Natampakan Ayan. tayo, lakay. Sandali lamang, Miss Giselle. Aba, saan magbebenta ng bigas na worth 29 pesos? Allah. Apo Secretary Kiko Laurel, abay, bakit ganun? Sino nga ba ang NFA Administrator ngayon na Right to Worshipful Raul Canon, ha? Abay, sino ba ang nasa NFA ngayon? Abay, bakit may nagrereklamo mo, may amoy daw yung bigas
na ibinebenta sa Makadiwa Center worth 29. Abay, abay tingnan nyo mabuti yan. Abay, hindi kayo mapapahiya dyan. Ang presidente ang mapapahiya dyan, ha? Abay, ipinagmamalaki ng presidente na bagamat hindi pa umabot ng 20 pesos pero 29. Kaya lang, kung may amoy naman, mapula pa, ha? Abay, nakakahiya kayo. Damdamin Bayan. At good morning kina Senator Kiko Pangilinan at former Senator Bam Aquino at Shell Jokno. Ano ba ang plano ng rekta, ha? Ayan. Ang sabi po ng makabayan na Black, aba, oy mga comrades. Ang mga makabayan na Black, sina Congressman Nery Colmenares, ayan. Abay, pati ba si dating congressman na Satur Ocampo, ha? Lisa Masa, ayan. Abay, ang makabayan Black, sabi ni Congresswoman Franza Castro, abay, maglalagay daw sila ng kumpletong senatorial line-up para sa darating na eleksyon. Wow! At ang sabi Senator Kiko, baka daw magkaroon kayo ng coalition, ha? Abay, tignan mo nga naman, ano, ha? Pula at dilaw. Ayan. Dati magkakaaway yung kulay dilaw at pula, magsasama, ha? Ganyan po mabigan talaga ang politics. Pero itong si Kiko at Bam Aquino at Professor Shell Jokno, ha? Abay, meron silang ano yan, ha? Rekta ang mga yan, ha? Yan, rekta ang kanilang agenda ng masa. Yan po ito yung araw ng Sabado, alas 6 ng gabi. At ang kanilang tinatalakay dito sa DCRH, edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura, ha? At dyan po ay co-host itong si Sister Ella, ha? At siguradong siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ang programang nakatutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Rekta. Damdamin Bayan. Anong partido ang makabayan na Black, Miss Nicole? Naalala ba yung partido nila noon? Ha? Ano nga bang pangalan ng Partido grupo ng Bayan o sa kaliwa, sa kanan? Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 8:47 ng umaga. Number Mr. Nicole, asan ka? Ayan, oras mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 9. Ayan, sandali lamang. Oy, yung mga motoristang nandyan, ha? Abay, gusto ba magkapera ngayong araw ng Biyernes, ha? Thank God it's Friday. Abay, ang ating ninong ng bayan, ang ating DZRH Malakas Stickering promo, abay, andito lamang po sa tapat ng Manila Broadcasting Company, ha? Dito po sa may CCP Complex, dito po sa Aliw Theater, dito po sa Star City. Ayan, mga kuya, ha? Ayan, mga kuya natin mga tricycle driver dyan, jeepney drivers, taxi drivers, angkas, ano ba ibang, Habal-habal. yung Move It ba yan? Ayan, ano pa isa? Joyride. Joyride. Noli Iyala, ha? Ayan, good morning, ha? Abay, Noli Iyala, ha? Nandun ka sa libro ni, ha? Ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, ha? Abay, nasa page 292 ka, ha? Wow, eksakto, Nabasa ko na. Ay, maraming salamat, Dr. Isa Suntay. Ayan, iba rin yung, Jerry Lirio, ha? Abay, ikaw pala sumusulat na ngayon, pare ko. Si Jerry Lirio, dati nating editor dito sa DCRS for a while yun, ha? Ayan, anyway, alamin nga natin ang report muna mula kay Miss... sino ba? Si Bal Gonzales. Damdamin Bayan. Pero sandali lamang, Giselle Boy Gonzales. Abay, ngayong araw ng Biyernes, abay, kailangan chill-chill lang tayo dahil. Apo Manscarpio, Kabsat, ha? Abay, magbagam ni Apo Bise. Ayan.
medyo watch her language. Oo. Ako lakay yung mga ibang mambabatas sinasabi hindi daw dapat ganito ang mga sinasabi ng Vice President. Kaya lang ano natin, joke-joke lang yun, pinalaki pa ng todo. Baka daw may nagbabalak bombahin ng Kongreso, batasan pambansa sa SONA, ha? Oo, lakay At hinanap siya ang na maging natin designated survivor. Oo nga, lakay hinanap natin kung ano bang ibig sabihin ng designated survivor Kung nanonood ka ng Netflix ng designated survivor, alam na yun. Oo, yun na. Di ba yung sa Netflix, binomba yung Congress doon, ha? Oo Yung nga, Capitol Building, ha? Abay, kasama yung presidente, ha? So ang iba pala doon, di ba ang konstitusyon ng Amerika, ha? Kasama rin ba yung Vice President dun sa nadali dun sa bombing dun sa Netflix? Hindi ko pa napanood yun, lakay ganun ba? papanoorin ko na nga. Pinapanood ko dati, kaya lang sa haba-haba na tinigil ko na Lumipat na ako sa whirlwind. Ay, ang politika naman sa South Korea, mahabigan, ha? Mga Prime Minister, Presidente, Deputy Prime Minister na nagpapatayan, ha? Sandali na maalamin natin, report mula kay Giselle Ricafort. Oil price rollback nakaamba na naman sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Lakay, it's been so long since the rollback. Iba talaga ang Department of Energy. Pwede ang buwagin na yan. Sino ba spokesman ng mga oil companies ngayon? Mr. Cesar Abaricia? Ha? Ayan. Abay, sila pa ang nag-a-announce ngayon, ha? Department of Energy, ha? Secretary Lutilla, andyan ka pa ba? Ayan. Hindi, pero lakay, maraming salamat kay Giselle Ricafort. Meron na tayong mga balita dito ko sa oil price. Magkano ba ang itataas? Rollback pala ito. Rollback nga lakay. Sama ngayon, it's been so long lakay kasi parang hindi ako nagkakamali. Apat na magkakasunod na linggo tayo nag-oil price hike. Kaya lang kung rollback, baka mamaya 10 centavos, 20 centavos. Pero increase 150, ayan, 175. Sana malaki ngayon lakay ang rollback. Ayan. Anyway, kaya pala malakas ang loob ng Department of Energy rollback. Sige na nga, alamin natin report mula kay Giselle Ricafort. Miss Giselle, malaki ba ang rollback o katiting lang yan? Miss Giselle Ricafort Mayora, please come in. Lakay, matapos nga ang 4 na sunod-sunod na linggong oil price hike, nakaamba naman ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa mensahe sa ating DOE, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, batay sa 4 na araw na trading ay tinatayang magkakaroon ng rollback na piso hanggang 1 peso and 15 centavos sa kada litro ng piso, diesel at mahigit, kerosene. Yes, Lakay, malaking kaginhawaan yan sa mga motorista natin na butas na yung kanilang bulsa sa walang puknat na oil price hike. Pero ang gasolina naman, ang rollback daw ay maglalaro sa 70 hanggang 90 centavos ang kada litro. Nakabatay pa yung final na oil price adjustment sa huling araw ng trading ngayong Biyernes at ipatutupad sa araw ng Martes. Sa ibang balita, Lakay, mapula naman, medyo maitim at merong amoy kung ilarawan ng ilang senior citizen ang bigas sa Kadiwa Center dito sa FTI sa lungsod ng Taguig. Sa ilalim naman yan ng 29 Rice Program ng nasyonal na pamahalaan. Ayon sa mga nakapanayam natin, bagamat ganito daw yung kalidad, ay pwede ng pagtiyagaan lalo na dadaan naman daw sa maiging paghuhugas. Isa sa mga nag-uusap natin Yes, Lakay. Andiyan ka ba? Kumuha ka ng sample. Ayan. At ipadala natin sa NFA, sa Department of Agriculture yan. Kala ko isasahin natin dito. Ayan. Sige, proceed, Miss Giselle. Lakay, isa nga sa mga nakausap natin si Nanay Susana Estrada Tendensya na ibinahaging pinipilian pa niya yung nabiling bigas sa Kadiwa Center. Kailangan niya rin daw ihalo sa bigas na maganda naman yung kalidad dahil hindi kayang kainin daw ng kanyang mga apo yung bigas sa FTI. Gayunpaman, bumabalik pa rin sila dahil sa mahal na pangunahing butil sa pamilihan na naglalaro nga sa 56 hanggang 60 pesos ang kada kilo sa ngayon. Pakinggan natin, Lakay, ang bahagi ng aking mga panayama. Yung klase ng business yung mapinang, diba, ay
Ngayon, ang ginagawa ko talaga, hinahalo ko sa magandang bigas. Kasi hindi kaya ng ako ko talagang kainin siya ng puro. Ang ganun. Pipilian ko pa siya, inalisan ko yung pula, yung maliliit na bigas. Kasi yun yata yung may nutriment mo. Opo. Kailangan pong ihalo sa maganda yung Magandang quality. bigas. Yung cups, yung 3 cups na sinasain ko araw-araw, yung kakain kami. 1 cup lang yung nabili ko. Medyo may din, pero pag naugasan, puti naman. Naaalis. Kaya namang pwede na. Bakit po kayo dito tumakbo? Siyempre, para makatipid. Samantala na kaya ang sabi ng Department of Agriculture, ngayon gusto nila target igulong yung Rice for All program ng gobyerno. Pero dito sa FTI, 2 linggo na yung umaarangkada batay sa panayam natin sa taga-FTI na tumanggi ng pangalanan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas Desert. Teka muna. Giselle. Andiyan ka pa ba? Kausapin mo ngayong supervisor dyan. Iyan ba ay ibebenta pa? May amoy na pala, tsaka Mapula daw, mapula na. Buti man lang sana kung brown rice yan. Okay lang yan. Mapula lakay, baka red rice yun. Sosyal. Nakakalarga lang namin ng piloto natin na si Kuya Julius. Pero iyan kasi lakay, hindi ba ang binabanggit ng Department of Agriculture? Iyan na yung mga lumang bigas. Iyan na naman. Yung National Food Authority, kaya ganyan din siguro yung quality, hindi natin dapat inaasahan, magaganda nga yung kalidad. Pero yung mga nakapanayan, pag sila yung nagre-reklamo, yung ilan sa kanila, mga pangalawang beses nang bumabalik lakay, pagtitiyagaan daw nila yung ganyang kalidad ng bigas, kesa nga naman sa napakamahal dito na nga kung ilarawan nila yung presyo na inutid sa mga ating lokal na pamilihan lakayan. Ano nga sabi, mga lumang stock na yan? Baka yan pa yung mga in-import na Yusek Leo Sebastian. Isang taon pa yun lakay. Ni na Secretary Yusek Panganiban, ha? Alang yan naman pero dapat naman kung ganyan. Dapat lang tulak ng mabuti, pwede na daw, pwede na. Nako. Kakaawa ng mga kababayan natin sa hirap ng buhay, makamenos kahit na ganyan na, ayan, pinagtsatsagaan na lang. Sabi siguro, laman tiyan din ito. Oo nga, lakay, tamang hugas lang. Hugas lang. Anyway, paging... Inaasahan nila, ang sabi ng mga nakausap natin, yung mga senior citizen, sana daw sa mga susunod na pagbalik nila, medyo mawala na doon ng amor at medyo gumanda daw yung kalidad ng gas nila sa ilalim na ng 29 rice program ng administrasyon. Na mukhang nga na sobrang na importasyon, ha, hindi na i-dispatch, hindi na naibenta lahat, ayan, hanggang sa nangamoy na, ha. Anyway, sige, tawagan natin ang Department of Agriculture at National Food Authority at mga Kadiwa Centers. Maraming salamat, Giselle. Balik sa inyo, Lakay, Nicole. Ano ba yan, Inday? Manday, hindi ko maintindihan dong. Ako lakay, feeling, ang tawag nga sa akin ni Kong Angel Cebuanong Hilaw eh. Bakit? Hindi ako nagkakamali, yung 7 katuig, 7 araw. 7 araw. Hindi ako nagkakamali lakay. Bisaya ka Manday? Bisaya ka Manday. Saan ka man sa Bisaya, Day? Sa Cebu. Cebuano. Kaya pa mga Cebuano. Maganda mga Cebuano. Kita mo yung reyna ng aliwan natin, ha? Ayan yung binigay ko ng grade na 100%. Talaga? Si Miss Mia Loren Tamayo. Ayan. Yan ang ating bagong reyna ng aliwan 2024. Candidate for Miss Binibining Pilipinas at pwedeng mga pang Miss Universe yan. Sandali na at doon tayo kay Val Gonzales, ha? Ito na, lakay. Ano yung report ni Val? O nga pala, di ba Val, may nag-report ka na rin the other week ba yun? Diyan sa Quezon City, sa may may amoy din yung binebentang bigas. Asan si Val? Nasa si Val? Lakay, pero iba yung balita niya ngayon eh. Kasi yung retrofitting ng Guadalupe Bridge, ito naalala mo, lakay, arangkada na. The DPWH humihingi ng paumanhin sa publiko dahil sa idudulot na traffic
Ayun lang. Balita mo yan, RH5, Val Gonzales. Pero Val. bago yan, Val, saan nga ba ikaw ba nag-report na ano rin? May mga amoy yung bigas na binebenta dyan sa Kadiwa sa Quezon City? Ikaw ba yan, Val? Val? Hindi mayor. Yung mga report na tungkol dyan, mayor, sa Kadiwa Center. Ay. Maayos yung mga bigas na ibinibigay o ibinebenta dito sa mga Kadiwa Center dyan sa dalawang lugar sa tanggapan ng Department of Agriculture, sa Bureau of Plant and Industry, at maging dun sa pinakapunong tanggapan mismo ng DA dyan sa may elliptical road, mayor. At isa pa ay Sino nag-report sa inyo? Sino nag-report sa inyo nun na ano na may amoy din ang bigas? Wala namang ganong, wala akong naririnig na ganon, mayor, pero dito dyan sa bahagi ng Quezon City, maayos, mayor. Maayos, kaya nga pinipilahan ng ating mga kababayan, lalo na yung mas pinalawak pang pagbibenta ng 29 pesos na bigas dyan sa tanggapan ng Bureau of Plant and Industry at dyan sa may elliptical road, headquarter mismo ng DA, mayor. Sabi mo sa mga Val, sabi mo sa mga taga DA dyan sa sa Quezon City, ha? Abay sabihan yung mga taga Kadiwa Center sa Taguig. Ayan, yung mga na-interview ni Giselle nagrereklamo dahil may amoy at mapula yung mga bigas na ibinebenta doon. Nakamonitor ang Department of Agriculture, mayor, lalo na sa programa mo, kaya malamang nakarating na sa kanila. At pinaiimbestigahan na yan kung paano nangyari na mayroong ibebenta na ganyan na magrereklamo o hindi magandang kalidad ng bigas na ibinebenta na. Sigurado ko, mayor, ay nakikinig sila, lalong-lalo na dyan sa programa mo. Ayan, okay. Sana nga't maaksyonan. Okay, proceed, Val. Anong gagawin sa Guadalupe Bridge? Doon sa gagawing retrofitting, mayor, ngayon pa lamang, abay, humihingi na ng pangunawa, malawak na pangunawa at paumanhin ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa abalang idudulot sa daloy ng trapiko sa EDSA sa sandaling simulan na ang pagsasaayos ng mahigit 60 taong gulang ng Guadalupe Bridge sa nagpapatuloy na Build Better More Forum ng Presidential Communications Office o PCO dito sa Clark o dito sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac. Sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na tiyak na matinding traffic ang mararanasan sa EDSA sa sandaling simulan na ang proyekto. Pero sabi ni Yusek Cabral, kinakailangang isailalim sa retrofitting ang tulay para ihanda ito sakaling tumama ang pinangangambahang The Big One. Aniya na kapag sumite na ng traffic management plan ng DPWH sa MMDA at hinihintay na lamang nilang pagtugon dito ng MMDA. Tinayak din ng DPWH na hindi nila sisimula ng pagpapatibay sa tulay hanggang hindi na sisimula ng expansion sa magkabilang kalsada para makatulong na hindi masyadong magsisikip ang daloy ng trapiko dyan sa bahagi ng Guadalupe. Bukod dito, minamadali na rin ng DPWH ang iba pang mga alternatibong ruta na maring gamitin sa oras na umpisahan na ang retrofitting ng Guadalupe Bridge na inasang matatapos sa loob ng mahigit 2 taon. Ito lamang nakalipas na buwan ng Mayo nang umpisahan din ng DPWH NCR ang retrofitting ng Kamuning Flyover na mukhang mapapaaga na dun sa initial na pagtaya na 5 hanggang 6 na buwan. Ang huling report ng DPWH NCR ay mukhang matatapos sa loob ng 4 na buwan. Mula rito sa New Clark City, sa Kapas, sa lalawigan ng Tarlac. Teka muna, ba't nasa Kapas ka, Guadalupe, yung nire-report mo? Anong ginagawa mo sa Kapas? Merong inorganisa, mayor, na forum ang Department of itong Presidential Communications Office dito, mayor, ilalatag yung napakaraming hilera ng mga infrastructure projects na administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 187, mayor, yung mga iba't ibang mga infrastructure project, Luzon, Visayas, Mindanao, mayor, at 74 dun sa nabanggit na proyekto ay isinasagawa o gagawin ng DPWH. Kaya dito itong mga attendees dito, mayor, ay ang mga iba't ibang mga government communicators at iba't ibang mga miyembro ng
media at ngayon ngayong araw, ikalawang araw ito, Mayor, dahil 3 araw ito ang nagsasalita ngayon na itong si Secretary dito sa ikalawang araw, Mayor, ang nanganap ko lang yung aking listahan. Ang nakasalang ngayon dito, ang resource person na itong si Secretary Arsenio Balisacan ng National Economic Development Authority para ipaliwanag kung paano matutuloy yung kung paano yung continuity itong napakarami, nakakalulang mga iba't ibang mga proyekto ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa, Mayor, yung kahapon yung nabanggit, may isa, although maliit lamang ito pero malaking bagay. Yung kauna-unahan naman na, Mayor, na cable car sa ating bansa. Tayo patungo Cable car? Oo, last year pa yan, Val, di ba? Project, Sa Antipolo. project pa yan ni Secretary Tugade Kung walang continuity, Mayor, doon matatapos bawat administrasyong pumasok ay pagka hindi tinuloy, magiging pangarap na lang ng susunod na lahi. Pero sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may continuity nitong mga magagandang proyektong ito para nang sa ganon ay mabigyan ng maayos na transportasyon ang ating mga kababayan, lalo pat sa pagtaya, Mayor, ay talagang magsisikip ang daloy ng trapiko sa kabahan ng EDSA ngayong mga panahong ito, Mayor. Saan ilalagay yung cable car? EDSA ba yan? Dito sa may tatayo kasi, Mayor, yung MRT4. MRT4 yan sa may saan yan? ng Ortigas Avenue, EDSA. Patungo, Mayor, dyan sa bahagi ng Taytay Rizal. Yung dulo Antipolo, Cainta. Yung dulo ng MRT4, Mayor, doon magsisimula naman yung cable car, paakyat naman ng Antipolo. Yung dulo ng MRT4 na itatayo, ang kasunod nun, mula doon sa Taytay Station, dulo ng MRT4, ay maglalagay ng cable car mula sa Taytay, paakyat ng Antipolo City. Yun yung magiging ruta ng cable car. At bukod doon, Mayor, meron pang existing na proyekto pero ito locally funded ng Baguio City Government. Yung cable car naman sa lungsod ng Baguio. Yun yung ilan sa mga proyekto, Mayor. Bukod pa doon sa mga train system na napakarami. At maging yung bridge, Mayor, mula Bataan hanggang Cavite ay pinabalangkas na ngayon yung pagsisimula at lahat ng mga kailangang mga proseso ay sumasailalim na sa pamumuno o sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So mula rito sa New Clark City, napakalawak na New Clark City dito sa lalawigan ng Tarlac. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Naku, sa Clark, ha? May mga pogo-pogo din dyan, ha? Ay, nakatalaga. Ayan, dapat tuto ka mo mabuti, Manong RC Balisacan, Neta Secretary, ha? Abay, kumbaga sa papuntang Rizal Antipolo, Miss Nicola. Ba yung LRT dun sa may Santolan na paakyat ng Marcos Highway, di ba? Hindi, lakay ang dulo ng istasyon ay Antipolo Station. Ayan, Antipolo Station dun sa may SM, sa may sa may SM Masinag. Masinag ba yun? Masinag, Mayamot. Masinag, ayan. So sa kabilang bangir naman, doon sa Ortigas Avenue Extension, doon naman ilalagay yung cable car. Mainam kayong cable car, parang nakatakot yata. Paano pagka umulan, bumagyo, ha? Baka parang maging tsubihibo yan. Anyway, masama kung susubukan natin. Ayan. Sandali lamang. Good morning, parang Elmer Ngo, ha? Ayan. Ano ba ito, ha? Ang Lazada daw, Sister Nicole, hinahanap daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Lazada? Lazada ba ito? Ano ba nagdi-deliver? Di ba Grab yan?
Hindi, shopping platform yung Lazada. Tanong ko lang po kung saan po ang exact location nyo para may abot ko ang parcel. May parcel. Mga kabayan talaga natin ang gagaling ha. Ayan. Baka joyride dyan Noli Ayala ha. Ayan. Baka ma-obstruction of justice ang mga taga-joyride dyan. Lazada ha. Sandali lamang may update si Edniel Parosa. Ayun na. Sa pagkakahuli ng ni Pauline Canada in Davao. Ayan. Mapilyado niya, Canada ha. Ayan. Iba talagang magtrabaho itong si birthday boy. Ayan. Ilang oras pa lamang naging police chief ang Colonel Hansel Marantan ha. Dati yan sa CIDG ha. Abay huli ka agad ang isang co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibang magtrabaho talaga ito. Hindi mo makuha yung puno ha. Abay dun sa mga nakapaligid syempre ha. Maraming pwede ikanta dyan. Oo, tsaka lakay, may nabigyan na siguro na maswerte ng 1 million. Meron kayang nabigyan. 1 million ba ang Oo, lakay sa kapwa akusado, 1 million ang reward. 10 million kay Pastor Apollo Kibuloy. Wow. Ang tanong dito kakanta ka itong si Pauline Canada. Ayan. Baka gawing state witness siya. Malaman kumanta natin. ka na para ma-absolto ka. Ayan, happy birthday. Aba, di na wala lang celebration. Nagtrabaho ka agad si Colonel Hansel Marantan. Happy birthday din kay asa na yung si Lito. Ayan, Lito Turco Yabot, ha? Abay, senior citizen ka na pala ngayon na Parikoy, ha? Happy birthday, Lito Turco Yabot ng Marikina City. Aba, binabati ni Naughty Professor. Parang kilala natin to Miss Nicole. Robert Pua. Ayan. Parang taga rito lang yan. Ayan. Happy birthday, Kuyang Ace Granada. Ayan. Pakibati rin si Colonel Hansel Marantan. Ayan. Nabati ko na Kuyang Ed Tolentino. Ayan. Kuyang Neil Panaligan at Rayleigh Salvador. Happy birthday kay Kuyang Sunny Natanawan, kay Konsehal Jong Francisco ng Imo sa Cavite. Noble General Nahun Tarosa, belated. Christine Marie Sunga at Baby Openya ng Barangay Talaga Tanawan City ng Batangas. Happy birthday po. Abay, kapit ba ito ni Apolinario Mabini? Ha? Yan. Malapit na sa Mabini Shrine. Binabati ni Kuya Mario, Ate Tess, Justin at Aika Carpio. At happy birthday din kay Saldi Lazaro ng Royal Northwoods Golf at Ruel Aki Nicolas. Ikaw ba muna o kami muna, ha? Ihabol kaya natin lakay si Edniel. Sige, si Edniel na nga. Ayan. Sandali lang mga Norman Black, ha? Sige, anong report ni Edniel, Sister Nicole? Ayun lakay, yung pagkaka-aresto sa kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy, iniharap yata sa Kampo Krami ngayong araw, lakay. Di na sa Kampo Krami si... Ang bilis, ha? Malaman natin na... Nahuli lang kahapon sa Davao, nasa Kampo Krami na kaagad. Malaman nga natin kay Edniel Parosa. I-deliver ni Colonel Marantan baka kay... Baka yung parcel, lakay. Ang bilis, parang Lazada lang yan, parang Grab, ha? Aba, dineliver kay PNP Chief General Romel Marbil. Aba, sige. Edniel. Lakay at Sister Nicole, bunga ng tawag mula sa isang informante ang tip na ikinadakip ng isa sa 5 kapwa akusado ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, isang tipster ang tumawag sa kapulisan matapos ilabas itong pabuya para sa ikanarakip ng mga pugante. Inirawan umano ng tumawag na nakita niya mismo ang kamukha nitong si Canada batay sa poster ng patong sa ulo
na inanunsyo ng kapulisan nito lamang araw ng Lunes. Dito, napag-alaman na wala na lang palang 2 kilometro ang layo na pinagtataguan ni Canada mula sa tanggapan mismo ng pulisya sa lungsod ng Davao. Dahil sa development ng kaso, naniniwala si Interior Secretary Benhur Abalos na lumiliit na ang Pilipinas para sa religious leader. Nang atin namang tanungin kung burado na nga bang ang gulong nakalabas na sa bansa si Kibuloy, sinabi ni Abalos na nasa malapit lang itong wanted sa qualified human trafficking at child and sexual abuse. Pakinggan natin si Secretary Abalos. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandiyan na nga. Nandito lang sa Pilipinas. Nandito lang. Iniharap nga sa media na kayo dito sa Campo Crame itong si Pauline Canada na mayroon ding 1 milyong pisong katong sa ulo. Isa siya doon sa 5 akusado na may tig 1 million pesos na reward kapag nahuli at 10 million pesos naman doon kay Pastor. Ang sabi ni Secretary Abalos, bahala na yung PNP doon sa nagbigay sa kanila ng information para kung paano nila maibibigay yung reward doon sa hindi na binanggit na tipster. Samantala, pumasok na rin lakay ang militar o ang Armed Forces of the Philippines sa eksena ng paghunting kay Kibuloy. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, katulong sila hindi lamang sa pagtugis kundi maging sa information sharing kasama ng mga pulis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Sandali lang mga Edniel. Bakit nakabalanggot si Ate Pauline Canada? Meron ng mugshot di ba? Oo nga lang may poster pa. Oo, bata si dating Pangulong Erap noon nakamugshot, pinakita. Bakit ito balot na balot? Kagaya nga lakay ng parati natin sinasabi, umiiwas sila doon sa sa kaso ng cyber yung privacy. Kuno lakay. Kaya kahit may mugshot na, kapag sinepresenta dito ng live sa media, lalo na may malalaking camera dito ng mga media men, binabalot talaga nila sa kumot. Ganyan. Yung mukha, lakay, importante yung mukha. Kalat na sa social media yung mugshot Ngayong iniharap sa Campo Crame na dapat dyan ilantad nakabalunggot. Anyway, choice nila yan. So, si Secretary Benhur Abalos pala ang nagharap kasama si General Marbil. Sa pambihirang pagkakataon nga, nandito rin ang AFP mismo, si Public Affairs Office Chief Colonel Trinidad. At sinabi nga, nakasama rin sila doon sa efforts para hanapin hindi lamang si Pastor Kibuloy, kundi maging yung 4 pang kasama itong si Pauline Canada lakay. Ayan, binigyan na ba ng microphone si Ate Pauline Canada? Kakanta na ba siya? Tinanong din yan lakay kanina sa press briefing pero matipid ang sagot ni General Torres sa yung dating QCPD chief at ngayon ay nasa regional office ng Davao. Hindi pa nila pinipiga lakay itong si Canada at ang sinasabi kasi kahapon pa lamang ito nahuli at wala pang impormasyon na ibinibigay at hindi pa rin nila sinabi kung tinanong na nga nila itong si Canada kung hinggil doon sa impormasyon kung nasaan pa o iba niyang mga kasama o kapwa-akusado. Ayan, gaano kalapit ito kay Pastor Apollo Kibuloy? Isa ba ito sa mga close sa kay Pastor? Literal na henchman ba ito? Ano siya lakay parang yung particular role niya lakay at Sister Nicole siya yung nasa finance. Finance. Parang ganun, ng pastoro ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya gano'n na lamang din lakay siyempre yung pagprotekta dito sa ng mga taga-suporta at maging ng mga miyembro ng nasabing relihiyon dahil yung kasama hindi lamang si Pastor Kibuloy maging yung 5 mga aktibot mga opisyal din ng Kingdom of Jesus Christ o kay OJC. Gagawin bang state witness ito Edniel pagka kumanta si ate? Yan lakay ang aabangan natin kasi so far wala pang inilalabas na informasyon kung pinigana nila ito dahil kahapon pa lamang na-aresto. 2 kilometers lang ang kanyang pinagtataguhan sa Davao City Police Station lakay. Ba, lapit lang Ayan, sa bagay yan na madaling pagtawag kung wanted ka. Tumira ka dun sa malapit sa police station. Hindi na mahirap. Ayan, naalala ko dun sina Casator Ocampo Ayan, di ba wanted sila noon Abay nakatira malapit sa City Hall ng Makati. Saka lang kayo yung isang aktivista na nakalimutan ko yung pangalan, si Palparan. Nagtatago malapit sa PUP. Si Gerald Palparan. Ganyan din yung kung yung mga list na ine-expect na pagtataguan, dun sila. Ganyan. Anyway, sige, abangan natin kung kakanta ba itong si
Pauline Canada at may offer bang gawing state witness kung magtetestify against sa Pastor Apollo Kibuloy? Yan na kaya abangan natin at sabi ng Secretary Abalos, lumiliit na ang Pilipinas at lumiliit na ang pinagtataguan itong iba pang mga akusado. Balik sa inyo. Teka muna, at maraming nagtatanong, nagkabati na ba si Sir at saka si General, ha? Yung permission to leave, sir. Mukhang mahina yung bubit ni Edniel di yata ng balitaan niya na. Ayan. Mukhang hindi ko na ano lang. Hindi mo na amoy yan, ha? Naunahan ka na aking bubit. Ayan. Anyway, sige, ha? Saka na lang yan. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister Nicole. Magsasalita nga kaya ang Inday, Pauline Canada. Ayan. Alam mo, Lakay, ayan, I stand corrected. Ayan, Bakit? ito katuig is 7 years. 7 Adlaw years. pala yung araw. Ito may nag-translate, Lakay. Ikaw, peke kang Bisaya, Day. Yun nga yung sabi niya akong Angel, Lakay. Kasi makasabot ako, Lakay. Peke Kaso kang jutay Bisaya, lang. Day. Makasabot jutay lang. Jutay lang ang iyong Bisaya, Manday. Lakay. Ayan, sabi ni Jun Portula, translation daw of Inday Inday song. Inday Inday, where were you? When the doll burned. It burned for 7 years, yet the smoke was never seen. Yan pala yan. Sabi ni Kuyang Jun Portula ating YouTube live streaming. Sandali lamang Inday Milky Rigunan. Hindi pala Inday Manang pala yun. Ilocana ito, ha? Sandali lamang Norman Black at may babating pa ako ng happy birthday rito, ha? Sherwin Lakay. O nga pala, Sherwin Alparo, meron ka na bang winner, Sherwin? May bibigyan ka naman ng regalo, ha? O yung mga wala pang ano dyan, wala pang pasahero, ha? Yung mga nasa angkas, Lala Move, Joyride, taxi drivers, ayan, punta na kayo sa harapan ng DCRH, MBC at andyan ang ninong Sherwin, mamimigyan ng limpak-limpak na aginaldo. Happy birthday, Kuyang Elmer Katibog ng Nasugbulas number 407. Kuyang Hill Kiambao. Abay, kailan na magpabarik ito ng MP Light. At advance happy birthday kay Congresswoman Len Alonte ng Binyan. Happy birthday, Congresswoman Len Alonte. Ito, di tumatanda, ha? Ayan, maganda at cutie-cutie pa rin, ha? Happy birthday, Bukal Miriam Mendoza. At ganoon din, happy birthday kay, advance happy birthday kay Secretary General Eddie Ermita. At kasama rin yan si Victor De Leon Lima at Jerry Baha. Ayan, advance happy birthday. Oras, nga pala, eto, belated happy birthday, Kuyang Attorney Aiko Flores. Sorry, di ako nakapunta sa birthday mo kagabi, ha? At itong si classmate Boy Pexon at si Kuyang Freddy Martinez ng Tumawi Nilads. Ang lalayo naman kasi, ha? At itong si Benny Chua, happy birthday mula kay Mr. Michael is my guy. Hi, Mama Lustana, good morning. Oras, Miss Nicole. Ang oras, Lakay, 9:25 ng umaga. Flash Report! Aeroplano ng Cebu Pacific nag-overshoot sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Pagkakaantala ng flights, inaasahan ngayon. Naku, wala ba nasaktan dyan? Nasugatan na Miss Giselle. Aba, yung pagkaka-overshoot ba, hindi ba umabot dun sa South Luzon Expressway? Ha? Naalala ko na may nag-overshoot na aeroplano, Miss Nicole. Abay, umabot yung nguso ng aeroplano sa may South Luzon Expressway. Oo, talaga? Saan banda ito? Alamin natin report mula kay Aris 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, nag-overshoot nga ang isang aeroplano ng Cebu Pacific sa Terminal C ng Ninoy Aquino International Airport. At sa Manila International Airport Authority, bahagyang lumihis ang A1 o A321 aircraft sa madamong bahagi ng runway kaninang umaga. Nangyari ito habang nagre-reposisyon ang eroplano mula sa Bay 111 patungong Bay 122A ng Terminal 3 ng Paliparan. Sa ilang MIAA na wala namang pasahero o crew na sakay ang eroplano at wala ring napaulat na nasaktan sa insidente.
Inaalis na lagay ng MIAA Air Traffic Recovery Team ang nasabing eroplano mula sa madabong bahagi ng runway. Gayunpaman, inaasahan ang pagkaantala o delay ng mga flight dahil sa insidente, bagay na inihingi na ng paumanhin ng MIAA. Para sa kauna-unahan sa Giselle. DZRH, yes, Lakay. So, klaroin natin, hindi pa take off at hindi rin pa landing ang eroplano. Ito ay nagtataksi lang. Parang wala pang pasahero. Parang Yes, Lakay. ano na? Oo, Lakay. Yan yung sinasabi, Lakay. Wala namang sakay na kahit na anong pasahero at crew dahil nagre-reposition pa lang doon sa reposition. sa taxiway, Lakay. Nagtataksi pa lang siya. Akala natin buti naman ganyan. Akala natin palandi o kaya pa take off. Ayan. Okay, pero usually pag nag-overshoot, ano yan palanding yan di ba? Ayan. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Pero apektado ang mga flights ngayon. Yes, Lakay, ang sabi ng MIAA, inaasahan na madedelay yung mga flight kaya sila humihingi naman ng pag-unawa doon sa mga pasahero na maaapektuhan. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Flash Report. Flash Report! Yan ang problema sa mga aeroplano, walang side mirror yan. Gano'n kaya kalaki yung Lakay kung maglalagay ng side mirror? Dapat nilalagay ng side mirror yan Ayan. Sandali lamang, happy birthday Manding Ramos ng Ugong Pasig. Ayan, binabati ni Jaime Aquino ng Tipas Taguig. At happy birthday din kay Lorna Buduan. Ay Ate Lorna, happy birthday Abay, binabati ni Kuya Mario, Tess, Ike at Justin. At happy birthday din kay Kuyang Attorney Raul Paras. Kuyang Raul hindi ka pa raw nagpaparamdam, sabi ni Kuyang very worshipful Linoong ng Senado. Attorney Lito Magno at Julius Ragindin. At binabati rin natin ang Team Supremo, ang Team Supremo Abay, Supremo, ayan, bakit tatapusin na raw ang role ni Ivana Alawi Oo nga, Lakay, di umano. Papatay na si Ivana Alawi Abay, ayaw ni Mayor ng ganyan Mayor, ayan. Bakit binawalan niyo bang lumabas sa sa Batang Quiapo Ayan, baka maligawan pa ni Mark Lapid Ay, Mark Lapid, Ray Lapid, good morning. Ayan, Ricky Eleto Paricoy Ryan Reyes, Benson Dalina, Alain Lapid. Akala ko Elaine Apit na Robert De Mesa, Vonel Espiritu, Mark Reynoso, RJ, Kirk Cadel, Lemar Bustamante, at Senator Florante Rosales. Ayan. Congratulations. Biyaheng La Union pala kayo, Ayan. Maimigay ng ayuda sa dalawang bayan ngayong umaga. Punta kayo dun sa San Juan. Ayan. Tapos mag-surfing na rin kayo doon. Ayan. Maganda doon. Naku, Lakay, di ka ba nanonood ng Batang Quiapo? Di ko napapanood masyado. Ayan. Probinsyano lang ako Ala na yung probinsyano Ayan. Akala ko Lakay yung designated survivor pinapanood mo. Nagsawa ako doon. Haba-haba. Tinigil ko na kaya nakalimutan ko. Whirlwind naman ako ngayon. Ayan. Paano mo na Sister Nicole? Maganda yan, Sige, Lakay. Matitindi pala ang banatan din ng mga politiko dyan sa South Korea, Presidente, Prime Minister. Alam mo, dati, yan ang isa sa mga bansang pinakagrabe ang graft and corruption. Kaya dyan yata ang unang nagkaroon ng presidente na kulong, Ayan, si Tai Ro ba yun? Tai Wo, Sandali lamang, Day. Good morning, Madam Vice President. Second Gentleman, Attorney Man sa Carpio,
Berry, ha? Alam po nyo, Kuya Mansa, napakahalaga po talaga dong ang marunong tayong pumili, ha? Gaya ng makapareha sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, sa mga ibobotong lingkod bayan. Ayan, malapit ang eleksyon. Maging sa pagbili ng gamot aling Biachua, ha? Aling Lustan. Para value for money ating mga gastos, Dr. Isa Suntay, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito, ha? Good morning, Manong Perlito Coloma, ha? Naimbag nga bigat. Kaya Manong, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Kaya tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dahil lamang po ang reseta sa Mercury Drug, Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Standby boy, standby Sherwin Alfaro. Ayan, marami ka na bang bibigyan ng limpak-limpak na salapi sa harapan ng Aliw Theater? Standby Miss Nicole Lopez. Ano bang your business is our business ngayon, ha? Office space demand tumaas ng 24%. Mga BPOs, mga POGOs, government agencies nagpapalakas ng office space demand. Bakit? Mahina ba? Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:40 ng umaga. Sister Nicole. Ang oras lakay 9:45 ng umaga. Sandali lang mga Boy Gonzales, standby Grace Vera Sansano. Aba, dumating na rin ang Pangulong Marcos sa Aurora, ha? Abay, sinalubong ba ni DepEd Secretary Sani Angara? Ayan, ang batang Baler. Standby Raymond. Allah, si Senator Bato de la Rosa, ha? Abay, umalma, pumalag. Allah, bakit pumalag? Matapos si Dawit ni Colonel Asiarto sa illegal drugs at kay Michael Yang. Wow, malupit yan. Sandali lamang sa mga reports at baka mapanis ang regalo ni Sir Win. Mamigay muna tayo ng limpak-limpak na salapi sa ating DZRH malakas stickering promo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ay, good morning, Kuyang Jerry Sanchez. Merry Christmas. At eto na, ha? Christmas time in the Philippines. Christmas time in Star City, in MBC. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo dyan? Sherwin. Uy. Ano yan? Umuulan ba? Umuulan ba? Eto na. Ayun pala yun. Ulat kayo, no? Ulat kayo ng payo. Ayan. Ambuna mo si Kuya. Baka maambuna yung bumbunan. Oh, ayan. Eto mga pupukog natin mga driver na unang dumating dito sa stickering promo natin sa harap ng pinapilap. Para naman sila i-fire squad niyan. Ayan, no? Ako, mga astig yan, lakay. Tapos meron silang ano sasabihin nyo? Happy 85 anniversary! Aba! Sep, bigyan ka agad na aginaldo ang mga ito, ha? May Grab, merong mga taxi, pero ang unang-unang dumating si Ernesto Vergara. Ernesto, anong minamaneho mo? Grab car, lakay. Grab. Sa iyo yun yung parang pera. Sa yung pera. Ako naman si Alfonso Puduros Reyes, driver po ng agency niya sa Paranaque. Oh, Alfonso. Yung agency lakay nandito. Nagpadigit ng DZRH. Edgar ng Binangunan, Grab
Grab driver. Oro Grab. Las Piñas, taxi. Robert Reveliosa ng Valenzuela, Grab. Bagong gupit si Kuya. Dr. Eleuterio, driver ng taxi MJ. Oo, nako. Pero may isa silang hiling lakay. Ano? Kung pwede ka raw makita. Hali ka na sugot. Ayan, wala si Sister L uminom ng Bicol Ayan, sige, patakboy mo. Marami tayong commercial. Ayan na sila lakay. Tumatakbo Ayan, na. pasugod talaga to. Ay, Kuya, magandang umaga. Ayan, dito ako, ha? Bubo kayo sa aming tahanan. Parang Bubo kayo. Tapos si Kuya Kalbo, kamukha ni King, staff ni Senator Bato, Senator Bato? Senator Bong Revilla. Ayan, ayan, tabi ka ng konti, kwet na tatakoy mo yung camera natin. Ayan, okay, Kuya. Si Miss Nicola. Ay, ganda umaga po. Si Sister N. Sister N, wala Wala si Sister. Hindi talaga yung maganda Nagpa-plastic surgery. Anong ginawa ko nyo rito? Labas ko yan! Congratulations! Happy anniversary! Nakitatanggap sila ng 1,000 pesos. At syempre nakita mo kanina, yung Deezer H umbrella, yung pinakabagong merch natin. Tapos meron din silang t-shirt ng Deezer H. Syempre meron din vitamin E at vitamin Bigyan sa vitamin E. Ayan. Ito rin, 1,000! 1,000 at 1,000! Congrats po! Ako ay ang di-share. Sana mapapabuhay ng anniversaryo sa pagsisilbi sa bayan. Maraming salamat, Kuya. Ang damin lang wishes na kayo. Sige, uwi na kayo. Bala kayo dito. Congratulations po. Thank you, mga Kuya. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat po sa Ingat sa pagmamaneho, mga Kuya, ha? Ayan, boundary na, ha? Yung vitamins E at vitamin R, ayan, bahala rin share sa grocery items nyo, ha? Ayan po mga maisipag natin, mga taxi drivers, grab drivers, screw drivers, ayan. Ayan mga nagtatrabaho na maayos, ayan. Hindi mga nanloloko, ayan. Ito si Boy Gonzales. Anong report ni Boy Gonzales? Ako, ito lakay. Mga retiradong Philippine Coast Guard na nawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na tulungan sila dahil sa binawasang pensyon na natatanggap nila. Ala, ba't binawasan? Bakit ganon? Ay, balita mo yan, RH29, Boy Gonzales. Boy G. Boy G. Isko. Ayan, nawala na si hindi, talagang hindi pinapasok na ito kasi commercial daw muna tayo. Alang yan, tatado ka talaga. Kahapon pa naka-standby si Boy Gonzales, ha? At saka si Grace Vera Sansano, baka mamaya nandun na sa aura ang Pangulong Marcos, baka mapag-report si Grace, makapag-report si Grace, nasa Pampangan ang Pangulong Marcos, ha? Ayan, o sige, take it away. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawan ng katapat. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawan ng katapat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas. Modest aside, parang ang hirap din po na maging number 1 ng parate, ha? Ayan. Kasi dahil pong pumapasok na advertisement. Ayan. Kaya tuloy, mas mahaba na yung advertisement kasi yung programa namin eh. Ayan. Yabang ano. Iba. Biro lang po. Ayan. Sige, report mo na kay Boy Gonzales. Sige na, Boy, magkano ba yung nababawas na pension dito sa mga retiradong miyembro ng Philippine Coast Guard, Boy Gonzales? Ikaw lalakay dayo, 13,000 megit conforme sa length of service grabe nila. naman. Yung nababawas. Kaya yung mga Sambuan? retiradong tauhan natin ng Philippine Coast Guard, karamihan na dito lakay, mga senior, may 67 years old na nagretiro sa mga dating tauhan ng Coast Guard. Dahil ba, katabi ko si retired Coast Guard MC na Pedro Magpantay, 67 na siya. Lakay, nagretiro siya 2011. Ang hinahabol niya, magkano po nabawas sa inyo sa pension? Sa rate ngayon, almost 13,000. 13,000. Dati po, magkano po yung amount yun na tinatanggap? Ay, nagsimula ako mag-pension noong 40,000 noong 2015. Tapos? Tapos ngayon, nagkaroon ng adjustment. Naging dapat ay tatanggapin ko 57 or 59. Ngayon, magkano na natatanggap? 47 lang. 47. Ang nababawas, 13,000. Oo, sir. Ano po panawagan nyo sa gobyerno? Ang panawagan ko po ay sana po ay maibalik sa dating normal na pensyon na kung ano yung nare-receive ng mga counterpart namin sa ibang uniform service. Yung mga sundalo. Oo, sir. Yung mga AAP, PNP, yung mga BGMP. Yan, yung pare-parehas ng rango. Dapat iparehas din kami. Kaming mga may rango ng Master Sergeant, Senior Master Sergeant, Chief Master Sergeant, First Master Sergeant. Equivalent naman noon ay sa amin, CPO, Senior CPO, Master CPO, First Master CPO. Kaya ngayon ay nagsagawa kayo ng peace rally dito sa Liwasan. Opo, yan po ang dahilan para ipanawagan namin na sana matulungan kami ng ating Pangulo sa problema namin 7 taon na naming pinagdurusahan. Salamat po. Yan, Lakay. 13,000, malaki yan ha. 7 taon, Lakay. Sweldo ko ng 3 buwan yan. Maintenance po, sir. Malaki pa. Nagme-maintenance na po kayo? Yes po. Halos kami nagme-maintenance na. Lahat na. Halos lahat sa Lakay nag-maintenance na, kaya malaking bagay yung nababawas na 13,000 na pension Oo na naman. dapat matanggap ng mga retiradong tauhan ng Philippine Coast Guard. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ayan, para sa mga retired personnel ng Coast Guard, abay, yun daw bawas dun sa kanilang pensyon. Punta na si Commander Admiral Balilo, abunuhan na lang niya. Pinahamak pa. RH number 1. Sandali namang at si Grace Vera Sansano, dumating na ang Paulo Marcos sa Aurora. Abay, sinalubong ba ni Beruel Siful? Senator Sani Angara. Grace Vera Sansano, please come in. Gracia.
Yes, Lakay Deo, Rain, nagsisimula na nga yung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa kanyang pagdalaw sa lalawigan ng Aurora, particular dito sa Convention Center, dito sa bayan ng Baler. Dito ay kasama niya na naunang dumating si DA Secretary Laurel at ang CSWD Secretary Rex Gatchalian. Gayun din ang mga matataas na mga opisyales ng lalawigan ay nandito rin. Tulad ng aming kadumayan na si mauupong Deputy Secretary, si Senator San Angara, at pinalubong siya ng mga matataas na opisyales ng pamahalang panglalawigan, pumuno ni Governor Reynante Tolentino at lahat ng mga mayor sa walong bayan dito sa Aurora. Na nina ay masaya niya na nakipagkamay at mainit na sinalubong ng mga taga-Aurora mula sa sektor ng magsasaka, mangisda at ang mga mahihirap na mga pamilya. Inaasahan ang nasa 10,000 na mga individual dito mula sa magsasaka, mangisda at itong ang sektor ng mga pamilya na nangangailangan ng tulong ay makakatanggap ng 10,000 piso sa ilalim ng AKAP. Sa ngayon, ang pinangako ng DA Secretary at ng DSWD Secretary ay tuloy-tuloy ang kanilang gagawin na pagsuporta mula nga dito sa isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. So yan muna, kay Deo Elaine, ang ating update mula dito sa Convention Center, dito sa bayan ng Baler. Ito si RA25, Grace Vera San. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Alam mo na hindi na sinabi ng Presidente. Hindi mo, hindi mo binigyan ng nilagyan ng voice clip eh. Ayan na. Anyway, sige. Sasasanado tayo, Sister Nicole. Ito na, Lakay. Senator Bato de la Rosa pumalag sa pagdawit sa kanya ni dating Police Colonel Eduardo Asierto sa illegal drugs at kay Michael Yang. RH28, Raymond Dadpaas. Pero Raymond. eto Raymond, ayan, ang laki pala ng pensyon nila, ha? At mga nasa military, kayo mga guro, barya lang ang pensyon. Oo, ayun lang. Mga teachers, o nga, dapat same. Ayan, mga government employees, papasundalo o kaya, tsaka mga sundalo may hazard pay yata. Anyway. O sige, alam mo natin report ni Raymond. Raymond. Nicole, Mayor pumalag si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdawit sa kanya ni dating Police Colonel Eduardo Asierto kay Michael Yang at sa illegal na droga. Inamin ng dating hepe ng Philippine National Police na matapos matanggap ang impormasyon na sangkot sa sinalakay na drug laboratory sa Davao City si Michael Yang, kanyang inatasan si Asierto na i-validate ang impormasyon bilang Deputy Director noon ng Philippine Drug Enforcement Group o PDEG at magsagawa ng operation laban sa kanya. Ngunit sa halip na iporsige ang investigasyon ay naging abala umano ito sa importasyon ng multi-billion peso na shabu na nakalagay sa mga magnetic lifters. Nagresulta ito sa paglalabas ng alias warrant sa laban sa kanya at ni dating PDEA Director Ismael Fajardo at na-convict ang Customs Intelligence Officer na si Jimmy Gavan. Naintindihan umano ito kung bakit dumadalo ngayon sa hearing ng Kamara de Representantes si Asierto, ngunit ito ay sa pagitan ng Zoom lamang at hindi lumalantad. Si Michael Yang ay matatandaan na itinadawit sa illegal drugs ay nabanggit din ang dalawang kumpanya nito na sangkot sa Pogo ay nagsilbing Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kauna-una. Teka Raymond, Mayor. Anong sabi ng Senado ni Senator Win at saka Senator Risa? Mukhang sisipot na raw si Mayor Alice Guo at mas safe na yata ikulong sa basement. Kesa nasa labas. Anong sabi ng Senado? Wala silang official statement na inilabas pa dahil nakaschedule kami, meron kaming news conference, Zoom news conference dito kay Senator Gatchalian ngayong oras na ito. Pero pagkakabanggit nila ay always welcome. Dapat kasi 2 times ang inimbitahan hindi nagpunta. Ngayon, kung totohanin nila yung pagpunta ay tiyak, matutuwa yung mga miyembro ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga dyan sa may kinalaman sa Pogo, Mayor. Okay, sige. Kailan ba next hearing?
wala pang schedule, Mayor, dahil ang pinag-uusapan, naririnig lang dito, puro SONA muna yung pinag-uusapan Mukhang baka malagpasan na ito ng SONA. Pero ang pinakaintay namin, kung anong araw ilalabas yung warrant of arrest na firmado ni Senate President Francis Chisa Escudero laban sa kay Mayor Go at yung 7 na iba pa kasama na yung mga miyembro ng kanyang pamilya. Ayan, nasa bagay, tama rin si Attorney Stephen David, ha? Baka may mangyari kay Alice Go sa labas, baka ibintang kung kani-kanino yan. Ayan, tsaka laki, mas nabibiktima daw ng cyberbullying, mga ganyan, babubuli, ayun. Ayun, tama siya, dapat nung pa sinabihan ni Attorney David. Hindi na kasi nagtago. Ayan, anyway. Sige, abangan natin, Raymond. Ayan. Bahala si classmate Win Gatchalian yan. Schoolmate pala, hindi classmate. Alumni pala sila ng Grace Christian School. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond, at batiin natin ang happy wedding anniversary kay Ateng at Kuyang, ha? Abay si Kuyang Dennis Silva at Ateng Ellen Silva. Abay, nanggaling pa ito ng San Francisco, US of A, Miss Nicole. Pero dito gagawin ang kanilang silver wedding anniversary. Aba, dyan sa Fort Bonifacio, ha? Dahil siya pala ay dating Scout Ranger pala ito si Kuyang Dennis Silva, ha? Ayan. At pamangkin ito ni pinsan. Pinsan nating dating reporter si Tata Bert Silva. Ayan. Happy wedding anniversary Kuyang Dennis Silva at welcome back dito sa Pilipinas, Mr. Rambo de Gracia. Ayan, hindi ka pa raw nagpapa-blowout, hindi ka pa raw nagpapa-inom. Ayan, binabati ka pa rin ng mga mista sa PMA Sandigan 82. Alaba tayo dyan, Apo Rambo. Your business is our business. Sa ating teka muna, i-congratulate natin ito Sister Nicole, ha? Abay, nag-champion ito sa golf yung apo ni Dr. Joe, ha? Ayan, apo ni Dr. Joe Taruk, itong si Jose Carlos Taruk D8 na ba ito? Wow. May 8 sa dulo. Ayan, yung bulso ni si Popoy, Jose Taruk D5 na yata ito. Apo na ito, ha? D8 ito o D9 na ito, ha? Ayan, congrats. Jose Carlos Taruk, anak to ni Jack Taruk. Abay, champion sa boys division sa age 13 to 15 division sa Riviera Golf and Country Club kahapon. Ayan, ito ay sa ICTSI Junior Golf Tournament Luzon Series. Abay, ito yung ICTSI sponsored to ni Ninong Enrique Razon ng Soler. At congrats din kay Livon Talion. Ayan, siya naman ang winner sa girls division. Ayan, ano ba mga score nila? Anyway, basta sila ang panalo. Congratulations. Ha? Ayan, si Livon Talion at Jose Carlos Taruk. Ayan, anak ni Jack at apo ni Dr. Joe Taruk. Your business is our business. Ano ba yung report mo? Ayan. Sabi mo yung report mo. Lakay, di ko kabisado. Report mo, di mo kabisado. Hindi, yung office space demand, tumaas ng 24%. Ayun. At isa sa mga drivers daw lakay nitong office space ay ang mga government agencies. At maganda yung paliwanag lakay ng
real estate brokerage firm na Lichu Property Consultants kung bakit. O sige, report mo yung sarili mo. O sige, narito ang aking Teka report. muna, sandali. Bago yung report mo, si Defense Secretary Gibo Chodoro, ayan, binabati ni AFP Chief General Romeo Browner at mga generals, ayan, abay, si Gibo na nawagan sa mga business leaders, Sister Nicole, para suportahan, i-upgrade daw ang AFP. Aba, tukahan mo si Don Ramon Ang, si Ricky Rason, mga Henry C. Brothers, ayan, go kung way. Tukahan mo sila ng tig-dalawang tangke, ayan. O tig-dalawang helicopter, ayan. Ano ba mga dapat bilhin, Secretary Gibo, ha? Miss Nicole Lopez, please come in, Nicole. Hindi lang business process outsourcing o BPOs at POGOs, kundi maging ang government agencies ang nakaambag sa office space demand sa bansa sa unang kalahati ng taon. Ayon sa real estate firm na Lichu Property Consultants, tumas nga ang office space demand sa bansa ng 24% sa 685,000 square meters sa unang 6 na buwan ng 2024. Mula sa nasabing datos, ang Information Technology and Business Process Management o IT-BPM sector ang nakapag-ambag ng pinakamalaking office space demand sa 268,000 square meters o katumbas ng 39.1%. Sabi pa ng Lichu Property, ang government agencies ang isa sa mga nagpapalakas sa office space demand dahil naglilipatan ang mga ito mula sa mga matatanda at lumang gusali sa mga bagong pasilidad. Ayon kay Miko Baranda, Commercial Leasing Director sa Lichu Properties, tumaas ng higit 7 beses ang leasing activity sa mga ahensya ng gobyerno mula sa unang 6 na buwan ng 2023 at sa unang 6 na buwan ng 2024. Para naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, iniulat ng Lichu Property na bumaba ang office demand sa 15% sa 75,000 square meters mula sa 88,000 square meters sa unang 6 na buwan noong isang taon. Malayo na ang datos na ito noong 2019 nang mag-peak ang POGO kung saan umabot sa 242,000 square meters ang office demand sa unang 6 na buwan ng taong ito at lumobo pa sa 738,000 square meters sa buong taon. Iniulat din ng Lichu Property ang 1% pagbaba sa vacancy rate kung saan may 18.2 million square meters pang bakante para sa office demand. Pinakamalakian niya ang supply ng bakanteng office space sa Makati na 3.8 million square meters. Pinakamalakian niya ang supply ng bakanteng office space sa Makati na 3.8 million square meters na may 466,000 square meters na bakante. Sunod ang Bonifacio Global City na may 2.2 million square meters na supply at 195,000 square meters na bakante. Maging ang ibang lugar gaya ng Ortigas, Mandaluyong, San Juan at Quezon City ay may marami pang bakanteng office spaces. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 30 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85 and 40 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Bilis naman ng oras, dapat natin babatiin eh. Ayan. Ako, Lakay, pwede ba akong bumati? Sige, ikaw muna. Babatiin lang kita, Lakay. Isang happy birthday in advance. Wala, kinalimutan ka ng birthday ko eh. Ayan, para maging patas naman eh. Tumatanda na tayo, mga 49 na ako eh. Ayan, di ba't hindi natin na happy birthday? Ito senior citizen, dual citizen na ngayon. Si Madam Fe de la Resma. Wow, Nana Lola Fe de la Resma, ha?
Happy birthday po, ayan. At ito ay taga McKinney, Kapampangan taga San Fernando, McKinney, Pampanga, ha? Malago, Masanting. Ayan. Binabati ni Kuyang Rodan Deliso. Aba, magpapakain ba ito ng burong talangka, Kuyang, ha? Tika mo na, sinyas dahil kong babatiin Ayan. Ito si Romel Cabanela, birthday pa yung kanyang cute daw na apo, si Ivan Cabanela, ha? Ayan. Magpapakain daw sa Macdo Jollibee. Ayan. Sa Malabon. Ayan. Ay, Mr. Michael Ismaigay, magkano ang palitan ng dollar ngayon? Manong Perito Coloma, good morning. Commissioner Boy Balmores, Bes Zamora, Alex Acosta. Ayan. Pakibati naman daw si Madam Remedio sa Camacho. Wow, kababata ni Manong Johnny, 97 years old. Happy birthday po ng Balayan Batangas. Ay, Lola Remedios. Akala ko nakaibos na ba yun dito? Marami pa batiin, kaya lang extended na tayo hanggang Operation Tulong ha? Operation lang kayo. Dami kasi report. Hirap pala maging number 1. Sige lang kayo, next time number 2 na lang tayo. At maraming salamat po sa mga suporta at pagtitiwala. Ayan, at invited po namin kayo sa aming anniversary sa Lunes. Ayan, 85th anniversary po. Ayan, July 15. Lunes tayo magkita-kita. Ayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister Erlito po si Nicole Lopez. Ayan, walang level case ha. Ayan. Wala. Operation Tulong susunod na. Bye-bye. Ingat. Happy weekend. Number